Naging mabuti ngayon ang takbo ng Los Angeles Clippers sa pagpasok ni James Harden at tila marami ang naniniwala na sila ngayon ang makasungkit ng kampyonato. Lalo na ngayon na sumang-ayon pa si Kawhi Leonard sa isang extension sa Clippers at nakatakdang pumirma ng 3 taon, sa halagang $152 million na extension. Pumirma si Leonard ng 4 na taon, sa halagang $176 million na deal sa Los Angeles noong 2021. Nagkaroon din siya ng $48.7 million na player option para sa 2024 hanggang 2025 season, ngunit tumanggi na makakuha ng bago at pangmatagalang kasunduan. Ayon naman sa Clippers President of Basketball Operation na si Lawrence Frank, sinabi niya na si Kawhi Leonard ay isang elite player, isang napakahusay na kasosyo at isang walang humpay na manggagawa na alam kung paano manalo. Itinaas niya ang prangkisa mula sa sandaling dumating siya sa koponan. Tila maswerte daw ngayon ang Clippers na pinili na sumali ni Kawhi Leonard at nasa sabik na magpatuloy ito sa pagbuo sa koponan. Ang 32 taong gulang na si Leonard ay nakipagsanib puwersa kay Paul George sa pag-asang masakop ang Western Conference, ngunit ang duo ay nagpupumilit na manatiling malusog dahil palaging natamaan ng injury simula ng kanilang karera sa Clippers. Sa ngayon nasiyahan sina Kawhi Leonard at Paul George sa isang malusog na kampanya dahil magkasama silang naglaro sa 30 games ngayong season, para sa isang maunlad na koponan na nasa ika-4 na ranggo sa Western Conference na may record na 23 wins at 13 losses. At ngayon ang Clippers ay binubuo ng bagong Big Three na sina Kawhi Leonard, Paul George at James Harden, na hindi nga nagkamali ang Clippers dito sa pagkuha kay James Harden dahil sa magandang resulta nito. Ang dating Philadelphia 76ers guard ay nagpakita na ngayon ng magandang laro na tumulong sa Los Angeles Clippers squad na nanalo ng 7 sa nakaraang 10 laro at 9 sa huling 10 home games nito. Patuloy ngayon na umuusad ang oras para sa manlalaro na naglalaro sa NBA, sa ngayon pumasok na sa 2024, at ilang linggo pa bago ang kalagitnaan ng season ng NBA, sulit pa ring pag-isipan kung sino sa mga unang taong ito na manlalaro ang uunlad at kung sino ang babagal bilang bago. Sa ngayon tila maraming mga rookie ang nagsisimula pa lamang sa kanilang mga hakbang, tulad ni Scott Henderson sa Portland Trail Blazers, na nagkaroon ng mas mabagal na simula kaysa sa karamihan dahil sa isang pinsala sa simula ng season, ngunit sa ngayon tila nag-improve ang batang ito. Ngunit tulad ng bawat season, tiyak na may mga manlalaro na bumagal habang tumataas ang mga laro. Ngayon ay lumipat tayo sa mga ranggo sa linggong ito, ngunit tandaan na ang mga ranggo na ito ay magpapakita ng pagganap ng isang rookie sa isang linggo-linggo na batayan lamang, hindi ang kolektibong season. Ang mga ito ay hindi Rookie of the Year standing, ngunit sa halip ay isang pagmumuni-muni sa kung ano ang ginawa ng manlalaro sa nakaraang linggo. Sa pagtuwid na iyan, narito ang isang pagtingin sa nangungunang 5 performers mula sa freshman class ng NBA. Pinangunahan ngayon ni Victor Wembanyama na merong average na 23.7 points per game, 6.7 rebounds per game at 3.3 assists per game. Sinundan naman ito ni Scott Henderson na merong average na 21.3 points per game, 7.0 assists per game at 4.3 rebounds per game. Ang pangatlo naman ay si Chet Holmgren na merong 17.0 points per game, 5.5 rebounds per game at 3.5 assists per game. Ang pang-apat naman ay si Brandon Miller na merong average na 17.3 points per game, 2.3 rebounds per game at 2.0 assists per game. Ang pang-5 ay si Jaime Jaquez Jr. ng Miami Heat na merong average na 13.7 points per game, 3.3 rebounds per game at 3.0 assists per game.